Noong September 4, 1989, pumunta si Mari Bouchard upang tingnan ang kanyang anak na si Joan Heaton, 39 years old, at ang kanyang dalawang apo na sina Jennifer, 10 years old, at Melissa, 8 years old, sa kanilang bahay sa Metropolitan Drive sa Buttonwoods area ng Warwick, Rhode Island. Nag-aalala siya dahil wala siyang narinig mula sa kanila sa buong Labor Day weekend. Kasama ni Marie ang isa pa niyang anak na si Mary Lou sa pagpunta sa bahay ni Joan. Ito ay isang pagbisita na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Pagdating nila Marie at Mary Lou sa bahay, napansin nilang walang sumasagot sa pinto kahit na tumatawag sila. Alam nilang nadoon lang si Joan dahil nakita nila ang kanyang kotse sa driveway. Pinindot nila ang doorbell ng ilang beses pa, ngunit wala pa ring sumasagot. Nagpasya silang pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok nila, ang loob ng bahay ay puno ng dugo at may masangsang na amoy. Habang naglalakad sila papasok, natuklasan nila ang isang napakasakit na tanawin. Nakita nila si John na nakahiga sa ilalim ng mga kumot na puno ng dugo sa hallway. Ang kanyang panganay na anak na si Jennifer ay nakahiga malapit at si Melissa ay nasa sahig ng kusina. Lahat sila ay brutal na pinatay. Si Marie at Mary Lou ay labis na nasindak. Ilang araw lang ang nakalipas. Magkasama pa silang namili at nag-enjoy kasama si Joan at ang kanyang mga apo. Mahirap paniwalaan na lahat sila ay patay na. Agad na tumawag ng pulis ang mag-ina matapos nilang madiskubre ang mga katawan. Dumating ang mga rescue workers sa loob ng ilang sandali, kasunod ang mga detective. Ang bahay ay isinara at nagsimula ang investigasyon sa crime scene. Ang mga detective ay labis na nasindak sa kalupitan ng krimen. Kahit ang mga veteranong investigador ay nahirapang pigilan ang kanilang mga luha. Lahat ng biktima ay tadtad ng saksak gamit ang mga kutsilyo sa kusina. Ang pinakabatang anak, si Melissa, ay tinaga ng napakalakas na ang isa sa mga talim ay nabali sa kanyang leeg. Binugbog din ang kanyang ulo gamit ang isang bangkito sa kusina. Bukod sa 57 times na saksak sa kanyang katawan, si Joan ay binugbog at sinakal din. Pinaniniwala ang pinatay sila 3 araw bago natuklasan ang mga katawan. Ang mga karumal-dumal na pagpatay ay ang pinakamalala sa lungsod sa mga nakaraang panahon. Ang balita ng 3 pagpatay ay nagdulot ng takot sa maliit na bayan. Walang sino man ang nakaramdam ng kaligtasan at ang mga residente ay humingi ng sagot sa pulisya. Kahit nakakaunti ang ebidensya, nangako ang mga investigador na mahuhuli nila ang salarin. Ito ay isang pangako na kanilang tinupad. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Malen Tanaka ng Japan, Sandra ng Hong Kong, Regine Kodama ng Japan, Nita Castañeda, Bembol Panganiban ng Lipa City, Batangas, at Katuwang Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Ang Warwick Police Department ay nagtalaga ng kanilang pinakamahuhusay na tauhan sa kaso. Determinado silang mahuli ang taong responsable sa mga pagpatay at nagtrabaho sila araw at gabi, nire-review ang mga ebidensya at in-interview ang mga maaaring may impormasyon tungkol sa krimen. Kumuha rin sila ng isa sa mga nangungunang profiler ng FBI, si Greg O. McCrary, upang tumulong sa investigasyon. Sinabi ni McCrary na naniniwala siyang ang killer ay malamang nakapitbahay ng mga Heaton. Dagdag pa niya, ang krimen ay posibleng konektado sa isa pang hindi nalutas na pagpatay na naganap 2 taon na ang nakalipas sa Buttonwoods. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga krimen ay kapansin-pansin. Noong July 1987, natagpuan si Rebecca Spencer, 27 years old, napatay sa kanyang sala. Siya ay tinadtad ng maraming beses gamit ang isang packing knife. Sa oras ng kanyang pagkamatay, naghahanda siyang lumipat sa ibang lugar. Sa parehong kaso ng Heaton at Spencer, ginamit ng killer ang isang sandata na naroon na sa bahay. Ito ay nagpapakita ng malakas na ebidensya na ang killer ay pumasok sa bahay para sa ibang layunin, tulad ng pagnanakaw. Malamang na nahuli ng hindi inaasahan ang salarin at pinatay ang mga saksi gamit ang tinatawag ni McCrary na weapon of opportunity. Karaniwan,
Ang mga magnanakaw ay nagnanakaw sa mga bahay na pamilyar sila. Ang mas pamilyar ka sa laman ng isang bahay, mas matagumpay ang iyong pagnanakaw. Dahil dito, madalas na pinipili ng mga magnanakaw na nakawan ang mga bahay na malapit sa kanilang tinitirhan. Iminungkahi ni McCrary na sa parehong kaso, ang killer ay pumasok sa mga bahay na may intensyon na magnakaw at malamang na pamilyar sa mga bahay at residente. Naniniwala rin siya na ang killer ay nakatira sa Buttonwoods area dahil ang parehong krimen ay naganap 5 bahay lamang ang layo sa isa't isa. Isa pang pagkakatulad ng mga kaso ay ang hindi pangkaraniwang pagpapakita ng labis na karahasan. Sina Joan at Rebecca ay tinadtad ng humigit kumulang 60 times bawat isa, at ang mga bata ay tinadtad ng humigit kumulang 30 times. Dahil sa pagkakapareho ng mga krimen, malamang na iisang tao ang gumawa ng mga pagpatay. Iminungkahi ni McCrary sa mga investigador na ang marahas na paraan ng pagtadtad na ginawa sa pagpatay sa mga hiton ay malamang na nagresulta sa pagkakasugat ng kamay ng mamamatay tao. Sinabi niya sa kanila na dapat silang maghanap ng isang tao sa neighborhood na may sugat o nakabandage na kamay. Ang payo ni McCrary ay malaking tulong sa mga investigador dahil malaki ang nabawas sa kanilang paghahanap ng suspect. Mayroon silang lokasyon kung saan magsisimula at isang posibleng katangian ng suspect. Ang kailangan na lang nila ay kaunting swerte. Noong September 5, 1989, isang araw matapos matuklasan ang mga bangkay, nakuha ng mga investigador ang kanilang unang malaking lead sa kaso. Sina Police Detectives Ray Pendergast at Mark Brandreth ay nagmamaneho sa isang parke malapit sa Buttonwoods nang makita ni Pendergast ang isang pamilyar na muka. Huminto sila upang kausapin ang isang batang kapitbahay na si Craig Price, 15 years old, na minsang tinuruan ni Pendergast sa isang lokal na basketball program. Tinanong ni Pendergast ang bata kung narinig niya ang tungkol sa mga pagpatay. Sumagot si Craig na alam niya ang nangyari at nakita niya ang mga bangkay na inilalabas mula sa bahay noong nakaraang araw. Nakatira siya ilang pintulang ang layo mula sa pamilya Heaton. Habang nag-uusap, napansin ni Pendergast at Brandreth na may benda ang kamay ni Craig. Nagtanong si Pendergast kung paano siya nasugatan. Sinabi ni Craig na nalasing siya ilang gabi na ang nakalipas at sinuntok ang kanyang kamay sa isang bintana ng kotse sa Keeley Avenue. Habang umaalis ang mga detective, hindi nila maiwasang magtaka kung nagsasabi ng totoo si Craig tungkol sa kanyang kamay. Bakit niya aaminin sa 2 pulis na siya'y nanira ng kotse? Mukhang hindi ka pani-paniwala na ang isang teenager ay gagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen tulad ng Heaton murders, lalo na ang isang masayahin at masiglang bata tulad ni Craig. Gayunpaman, ang katotohanang may sugat ang kamay ng bata at nakatira siya sa parehong kalye ng mga Heaton ay masyadong malaking bagay upang balewalain. Ito ay isang bagay na naramdaman ng mga opisyal na kailangang sundan, kaya ginawa nila. Nagsulat ng report ang mga detective at sinimulang imbestigahan ang kwento ni Craig. Nalaman nila na wala sa report sa pulisya ng tungkol sa isang bintana ng kotse na nabasag sa lugar na binanggit ni Craig. Pumunta rin sila sa Keeley Avenue at walang nakitang ebidensya ng basag na salamin sa kalye. Lalong nagduda ang 2 detective sa kwento ni Craig. Naging pangunahing suspect si Craig sa Heaton murders kahit na marami sa departamento ang naniniwalang nagsasayang lang ng oras ng mga opisyal sa pag-iimbestiga sa kanya. Nagpa siya sina Pendergast at Brandreth na sundin ang kanilang kutob at ituloy si Craig bilang lead. Kailangan lang nila ng karagdagang ebidensya upang suportahan ang kanilang teorya. Samantala, kinontak ng mga pulis ang eksperto sa blood analysis na si Dr. Henry Lee upang suriin ang bahay ng mga Heaton para makakuha ng lead. Pumunta siya sa bahay at sinuri ang mga bakas ng dugo. Sa kanyang investigasyon, nakakuha siya ng mahahalagang lead mula sa crime scene kabilang ang isang bakas ng medyas na may dugo. Ang sinumang nag-iwan ng bakas ay may size 13 na sapatos. Si Craig Price ay hindi pangkaraniwang teenager. Sa edad na 15, mayroon na siyang history ng mga paglabag sa batas, kabilang ang pagnanakaw, pagpasok sa mga bahay, pagsilip sa mga bahay, at paggamit ng ilegal na gamot.
Kilala rin siya na may marahas na ugali. Ilang beses na ring tinawag ang mga pulis sa kanilang bahay upang ayusin ang mga alitan na kinasasangkutan niya. Napagpasyahan ng mga investigador na nagtatrabaho sa kaso ng Heaton na oras na upang tanungin si Craig ng mas masinsinan. Pumunta sila sa bahay ni Craig at hiniling na sumama siya kasama ang kanyang mga magulang sa police station na kanilang ginawa. Habang iniimbestigahan, tinanong si Craig ng mas detalyadong mga tanong tungkol sa kung paano niya nasugatan ang kanyang kamay. Pinanindigan niya ang kanyang kwento na nasugatan siya habang sinusubukang pumasok sa isang kotse. Hindi kumbinsido ang mga investigador at hiniling na sumailalim siya sa isang lie detector test. Kinabukasan, sumailalim si Craig sa polygraph. Tinanong siya ng mga tanong na may kaugnayan sa kung paano niya nasugatan ang kanyang kamay. Ipinakita ng test na nagsisinungaling si Craig. Ito ang unang malaking breakthrough sa kaso, kahit na hindi nito pinatunayan na siya ay sangkot sa mga pagpatay. Kailangan pa ng mga investigador ng karagdagang ebidensya. Sa mga interview sa mga kaibigan at kakilala ni Craig, nalaman ng mga investigador na siya ay kasapi ng isang gang ng mga batang delinkwente na kilalang nagnanakaw sa mga bahay. Mas mahalaga, natuklasan nila na ipinagyayabang ni Craig ang pagpatay kay Rebecca Spencer. Ito ang unang ebidensya na nag-uugnay kay Craig sa isang pagpatay. Agad na kumuha ng search warrant para sa bahay ni Craig ang mga investigador. Sina detectives Kevin Collins, Arthur Anderson, at Tim Colan ay nag-organisa ng isang search team. Nagplano sila na mag-set up ng overnight surveillance sa bahay bago aktwal na magsagawa ng paghahanap. Gusto nilang tiyakin na naroon si Craig at hindi aalis ng lugar. Madaling araw ng September 17, nagbigay ng signal ang mga detective upang pumasok sa bahay. Nag-doorbell ang mga pulis. Binuksan ng ama ni Craig ang pinto at nagulat nang makita ang mga pulis sa kanyang pintuan. Wala siyang nagawa kundi papasukin sila. Ang ibang miyembro ng pamilya, kabilang si Craig, ang kanyang ina at kapatid, ay ginising at pinaupo sa sala. Lahat sila ay kitang-kitang nabalisa sa nangyayari, maliban kay Craig na nakatulog sa sofa. Hindi nagtagal ang mga investigador upang mahanap ang kanilang hinahanap. Habang naghahanap sa shed sa likod ng bahay, nakakita ang mga investigador ng isang trash bag na puno ng mga ebidensyang magdidiin kay Craig. Sa loob ng bag ay may ilang duguang kutsilyo mula sa bahay ng mga Heaton, pati na rin mga damit na may dugo, guwantes at iba pang bagay. Ginising ng mga investigador si Craig at inaresto siya para sa pagpatay kina Joan, Jennifer at Melissa. Sa kabila ng lahat, tila hindi apektado si Craig. Dinala si Craig mula sa kanyang bahay patungo sa police station kasama ang kanyang mga magulang. Siya ay inimbestigahan tungkol sa mga pagpatay. Umaasa ang mga detective na aaminin ni Craig ang kanyang mga krimen. Nakuha nila ang higit pa sa inaasahan. Sa interview, ikinagulat ng mga detective nang agad na umamin si Craig sa mga pagpatay sa mga Heaton. Detalyado niyang inilarawan ang mga pangyayari sa gabing iyon. Bagaman paminsan-minsan ay nagbabago ang kanyang kwento, sa huli ay napagod siya at nagpa siya na mas madali nang sabihin ang totoo. Ang kanyang mga sumunod na sinabi ay ikinagulat kahit ng mga pinaka-veteranong investigador at nagpadala sa kanyang ama, si John Price, sa banyo upang magsuka at hindi na bumalik. Ang kanyang ina, na labis na nasindak, ay nanatili sa tabi ng kanyang anak habang ikinukwento ni Craig ang mga pangyayari na naganap sa bahay ng mga Heaton mga 2 linggo na ang nakalipas. Sinabi ni Craig sa mga investigador na ang kanyang pangunahing layunin ay magnakaw sa bahay. Sinabi niya na nakakita siya ng bukas na bintana sa kusina na kanyang pinasok. Aksidente siyang bumagsak sa isang mesa na nabasag, ngunit sa kabila ng ingay, ipinagpatuloy niya ang pagnanakaw. Sinabi niya na naglakad siya sa loob ng bahay upang maghanap ng mga bagay na maaaring nakawin. Hindi niya napansin na nagising si Joan dahil sa ingay. Pumasok si Joan sa kusina at nakita si Craig nang buksan niya ang ilaw. Sa takot, sinabi ni Craig na hinawakan niya si Joan at binugbog at sinakal ito. Ang mga sigaw ni Joan ay nagising ang mga bata na bumangon mula sa kanilang mga kama at pumunta sa hallway. Tumakbo si Melissa sa kusina upang tumawag ng pulis
ngunit napigilan siya ni Craig. Itinumba ni Craig ang mga bata sa sahig at kumuha ng kutsilyo sa kusina at sinimulan silang atakihin. Sinubukan pa din ni Joan ipagtanggol ang kanyang mga anak pero wala na siyang nagawa dahil pinagsasaksak na siya ni Craig. Ang pinakabata sa mga anak ay pinukpok pa ng upuan na naging resulta ng pagkabasag ng bungo. Sinabi ni Craig na habang nagaganap ang mga pagpatay, aksidente niyang nasaksak ang kanyang kamay. Tinanggal niya ang mga guwantes na suot niya at ginamot ang kanyang sugat sa banyo. Hindi niya napansin na nag-iwan siya ng bakas ng dugo at mga yapak ng medyas. Ang mga ebidensyang nakolekta mula sa crime scene ay sumuporta sa kwento ni Craig. Ang pagsusuri ng dugo na isinagawa ni Dr. Lee ay nagpakita na ang ilang mga sample ng dugo ay tumutugma sa blood type ni Craig. Bukod pa rito, ang sukat ng sapatos ni Craig ay pareho sa mga bakas ng medyas. Walang duda na nagsasabi siya ng totoo. Dagdag pa ni Craig, tinakpan niya ang mga katawan ng mga hito ng mga kumot marahil dahil sa kahihiyan sa kanyang ginawa. Sinubukan niyang linisin ang crime scene gamit ang mga tuwalya. Ngunit natakot siya na kung magtatagal siya, mahuhuli siya ng mga pulis. Agad niyang kinuha ang mga kutsilyo, guwantes, at ilang mga duguang tuwalya at mabilis na umalis sa lugar. Sinabi ni Craig na agad siyang bumalik sa kanilang bahay na ilang pinto lang ang layo. Inamin niya na itinago niya ang kanyang mga damit na puno ng dugo sa isang bag sa attic. Ang mga detective ay naalerto sa ebidensya at natagpuan ang bag sa eksaktong lokasyon na sinabi ni Craig. Matapos ang detalyadong salaysay ni Craig tungkol sa mga pagpatay sa mga hiton, muli niyang ikinagulat nang tanungin siya tungkol kay Rebecca Spencer. Noong una ay itinanggi niya na may kinalaman siya, pero hindi natapos ang araw na iyon ay inamin ni Craig na siya rin ang pumatay kay Rebecca. Siya ay 13 years old lamang noong panahong iyon. Walang kahirap-hirap na naalala ni Craig ang kanyang unang pagpatay at nagbigay ng mga detalye sa mga investigador tungkol sa gabing iyon habang nagpapakita ng kaunting pagsisisi sa kanyang ginawa. Matapos ang kanyang pag-amin, halo ng pagkasuklam at ginhawa ang naramdaman ng mga detective. 4 na pagpatay ang nalutas sa loob ng ilang oras, isang bihirang pagkakataon. Ang mga investigador na nagtatrabaho sa kaso ay natutuwa na sa wakas ay nahuli na nila ang salarin. Umaasa silang makukuha ni Craig ang nararapat na parusa para sa kanyang mga krimen. Sana ay isang mahabang sentensya sa bilangguan. Ngunit kailangan nilang maghintay ng matagal. Subalit may batas na pumapabor kay Craig Price. Sa kabila ng mga brutal na pagpatay na kanyang ginawa, hindi kailanman haharap si Craig sa isang paglilitis o maglilingkod ng oras sa bilangguan dahil inamin niya ang kanyang mga krimen ilang linggo bago ang kanyang 16 na kaarawan. Ayon sa batas ng estado ng Rhode Island, ang lahat ng magagawa ng mga korte ay ilagay siya sa isang training school hanggang sa kanyang 21 kaarawan at hanggang doon lamang. Kaya pagkatapos ng 5 years, magiging malaya si Craig na may malinis na record. Ang isipin na si Craig ay maglilingkod lamang ng 5 years para sa 4 na brutal na pagpatay ay nagpagalit sa mga mamamayan ng Rhode Island, lalo na sa mga pamilya ng mga biktima. Malinaw na ang batas ay laban sa kanila. Gayunpaman, sa panahon ng krimen ni Craig, ang mga teenage serial killers na wala pang 16 years old ay isang bihirang pangyayari. Sa katunayan, si Craig ay itinuturing na isa sa pinakabatang serial killers sa bansa. Kahit na hindi maaaring litisin si Craig para sa mga pagpatay, kailangan pa rin niyang dumaan sa isang pagdinig sa korte bago siya mailagay sa training school. Noong September 21, 1989, humarap si Craig kay Judge Carmen R. De Petrillo sa Kent County Courthouse. Sa maikling pagdinig, ipinakita kay Craig ang mga kasong pagpatay at pagnanakaw laban sa kanya na kanyang inamin na guilty. Inutusan si Craig na maglingkod ng 5 years sa Rhode Island Training School's Youth Correctional Center, YCC, isang maximum security detention facility. Inutusan din siyang sumailalim sa matinding pagsusuri at therapy sa pag-iisip. Gayunpaman, tumanggi si Craig sa paggamot. Tumanggi rin siyang pag-usapan ang mga pagpatay sa pamamagitan ng pag-plead ng Fifth Amendment. Umatras si Craig mula sa diagnostic at treatment program
na inayos ng hukom sa payo ng kanyang mga abogado. Ayon sa mga dokumento ng korte, ang dahilan sa likod ng desisyon ay ang takot na ang pagsusuri sa pag-iisip ay maaaring magresulta sa kanyang pagkakalagay sa isang psychiatric facility na lampas sa kanyang ika-21 kaarawan. Sa kabila ng interbensyon ng korte, nanindigan si Craig at tumangging sumailalim sa anumang hakbang sa pag-iisip. Samantala, ipinagpatuloy ni Craig ang kanyang buhay sa loob ng institusyon. Natapos niya ang kanyang high school equivalency test at nagsimulang kumuha ng mga satellite college courses. Naniniwala siyang kailangan niyang pagbutihin ang kanyang sarili sa academic upang makakuha ng magandang trabaho kapag siya ay pinalaya mula sa YCC. Noong 1993, nakilala si Craig sa training school dahil sa kanyang mabuting asal, kahit na tumanggi siyang magpagamot. Sa katunayan, dahil sa kanyang magandang reputasyon, pinayagan siya ng kanyang mga superior na magbigay ng payo sa ibang kabataan sa pasilidad. Ayon kay Gina Mao sa isang artikulo noong 1993 sa Providence Journal, si Craig ay nagkaroon din ng magaan na tungkulin sa security, kabilang ang pagpapatrolya sa mga pasilyo ng paaralan. Pinayagan pa siyang gumawa ng rap video sa paaralan na may mga banta sa lyrics. Nang malaman ng mga mamamayan ng Rhode Island at ng mga pamilya ng mga biktima ang espesyal na pagtrato kay Craig, humiling sila na itigil ito. Matapos ang maraming protesta, natigil ito, ngunit nanatili ang mas malaking problema. Papalapit na ang petsa ng paglaya ni Craig at may natitira na lamang na wala pang 1.5 taon upang maghanap ng paraan upang pigilan siyang makalabas. 4 na tao ang naging mahalaga sa kampanya upang pigilan ang paglaya ni Craig. Sila ay sina Marie, ina ni Joan Heaton, Mary Lou, kapatid ni John, Captain Kevin Collins, na namuno sa investigasyon ng Heaton case, at Assistant Attorney General Jeffrey Pine. Sinubukan nilang impluwensyahan ang legislature ng Rhode Island upang magpatupad ng mga bagong batas upang pigilan ang paglaya ni Craig at ng iba pang katulad niya. Bukod pa rito, ginawa nila ang lahat upang ipaalam sa mundo ang mga krimen ni Craig at ang kanyang nalalapit na paglaya. Noong 1990, sina Pine at Collins ay naging mahalaga sa pagpasa ng O'Neill Bill na nagpahigpit ng mga sentensya sa mga teenage murderers. Noong 1993, ipinakilala ni Pine ang isang kontrobersyal na batas na magbibigay sa Office of the Attorney General ng kapangyarihang ilagay sa mental institution ang isang taong may sakit sa pag-iisip kung ito ay nagdudulot ng panganib sa lipunan. Marami ang nag-isip na ang batas ay magdi-discriminate laban sa mga may sakit sa pag-iisip at magbibigay ng masamang pangalan sa mga may problema sa pag-iisip. Ipinaglaban ni Pine ang kanyang paninindigan. Ang kanyang pangunahing interes ay tiyakin na si Craig ay manatiling nakakulong hanggat maaari. Sinabi ni Pine, "Gagawin ko ang lahat upang maiwasan ang isa pang trahedya." Sa kanyang kasiyahan at ng mga pamilya ng mga biktima, naipasa ang Craig Price Bill noong taong iyon. Ito ay isang malaking hakbang na kanilang inaasahan na magreresulta sa pagpilit kay Craig na sumailalim sa psychiatric diagnosis at treatment program. Noong October 1993, inorganisa ni Collins ang mga mamamayan na tutol sa paglaya ni Craig sa pamamagitan ng isang non-profit organization na tinawag na Citizens Opposed to the Release of Price, Corpi. Ang organisasyon ay nag-concentrate sa pangangalap ng pondo na gagamitin upang palakasin ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga krimen ni Craig. Ang layunin ay maipasa ang mga mahahalagang batas na pipigil sa paglaya ni Craig. Sina Marie at Mary Lou ay tumulong din sa pamumuno ng lumalaking kampanya. Naglakbay sila sa buong estado upang ipaalam sa publiko ang nalalapit na paglaya ni Craig. Ayon sa isang artikulo ni Jill Smolo sa Time, ang grupo ay walang tigil na nagtrabaho upang makakuha ng pondo, magpapirma ng mga petisyon, at magbigay ng impormasyon sa publiko, umaasang maging kilalang pangalan si Craig Price. Sa loob ng ilang buwan, ang organisasyon ay nakakuha ng daan-daang volunteer, nakalikom ng ilang libong dolyar, at nakakuha ng pambansang atensyon. Samantala, naghahanda si Craig na magsimula ng bagong buhay. Sa pagtatapos ng taon, siya ay inutusan na 6 na beses na sumailalim sa mandatory psychiatric evaluations at therapy.
Gayunpaman, patuloy siyang tumanggi dahil sa takot na siya ay mapipilitang manatili sa isang mental institution matapos ang kanyang 5 years sa training school. Ngunit ang kanyang mga araw ng pagtatago sa likod ng Fifth Amendment ay bilang na. Noong May 1994, lumipad si President Bill Clinton patungong Providence upang makipagkita at talakayin ang mga usaping pang-estado. Libu-libong demonstrador at isang eroplano na may banner na nagsasabing, "Alert Killer of 4 Craig Price moving here," ang sumalubong kay Clinton pagdating niya sa lungsod. Malinaw na gusto ng mga mamamayan ng Rhode Island na may gawin tungkol sa kaso ni Craig Price at hindi sila titigil hanggat hindi ito nasosolusyonan. Sa isang televised interview, ipinahayag ni Clinton ang kanyang pagkadismaya tungkol sa nalalapit na paglaya ni Craig sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. Iminungkahi niya na ang mga record ng mga juvenile offenders ay hindi dapat itago, kundi dapat maging accessible sa publiko. Binanggit din niya na kailangan baguhin ang mga batas upang maiwasan ang mga kabataan na may marahas na kasaysayan na makabili ng mga baril. 15 araw matapos ipahayag ni Clinton ang kanyang mga komento, nirepaso ng mga mambabatas ng Rhode Island ang mga panukalang batas tungkol sa public access sa juvenile criminal records at juvenile gun law. Ang problema tungkol sa pagpapalaya ni Craig ay nanatiling walang sagot. Ngunit nagbago ang kapalaran ni Craig noong June 8, 1994. Nagulat ang mga residente ng Rhode Island nang malaman nilang si Craig ay kinasuhan ng simple assault at extortion dahil sa pagbabanta kay Officer Mark Petrella, isang empleyado ng training school. Isang linggo matapos nito, si Craig ay inaresto at ang piyansa ay itinakda sa $500,000. Ang kanyang paglilitis ay itinakda para sa fall ng 1994. Sa parehong buwan, hinarap ni Craig ang isa pang problema. Ang kanyang pagtanggi na sumailalim sa psychiatric examinations at therapy ay nagtagal na. Siya ay binalaan na siya ay maaring ma-contempt of court kung hindi siya susunod sa paggamot, ngunit hindi siya nagbago ng isip. Ang pagdinig ni Craig ay naganap noong June 27 sa Providence County Family Court sa harap ni Judge S. Jeremiah Jr. Sa mga pagdinig, muling inutusan si Craig na sumailalim sa psychiatric exam, ngunit nanatili ang kanyang sagot. Siya ay napatunayang civil contempt at dinagdagan ng 1 taon ang kanyang pagkakakulong na dapat isilbi sa Adult Correctional Institution sa Cranston, Rhode Island. Ang tanging paraan para mabawasan ni Craig ang sentensya ay ang pagsunod sa utos ng korte. Pagkatapos ng halos 5 years, sumunod na rin si Craig at pumayag na sumailalim sa psychiatric assessment. Si Dr. Barnum, isang forensic psychiatrist at dating pinuno ng Boston Juvenile Court Clinic, ang nanguna sa pagsusuri. Kahit na lumahok si Craig sa pagsusuri, hindi niya ito ginawa ng buong puso. Sa katunayan, natuklasan na nagsinungaling siya tungkol sa maraming mga pangyayari kaugnay ng mga pagpatay. Noong October 3, 1994, nagsimula ang paglilitis ni Craig sa Superior Court sa Providence. Ito ay isang matagal nang inaabangang showdown na nagbigay ng suspense sa media at bansa. Karamihan sa mga dumalo sa courtroom ay sabik na malaman kung mananaig ang hustisya. Hindi na sila makapaghintay ng matagal. Ang namumuno sa kaso ay si Judge Thomas Needham. Ang mga abogado na sina Robert Mann at Katie Hines ang nanguna sa depensa. Ang mga prosecutor na sina Patrick Young at Mike Stone ang kumatawan sa kaso ng estado laban kay Craig. Tahimik na nakinig ang courtroom sa mga pambungad na pahayag ni Stone habang ipinakilala niya ang isa sa mga pinaka-publicized na paglilitis ng estado. Sinabi niya sa mga hurado na malalaman nila kung paano ininsulto ni Craig si Petrella matapos siyang bigyan ng disciplinary report para sa pag-aari ng mga kontrabando tulad ng sigarilyo at lighter. Bukod dito, maririnig nila kung paano tinakot ni Craig ang opisyal kung ipagpapatuloy nito ang kanyang trabaho sa pasilidad. Plano ng prosekusyon na magpakilala ng 5 saksi. Ang mga pahayag ni Mann ay sumunod sa mga pahayag ng prosekusyon nang siya ay humarap sa hurado. Hindi niya itinanggi na galit si Craig sa report ni Petrella o na gumamit siya ng hindi angkop na salita sa panahon ng kanilang pagtatalo. Gayunpaman, sinabi niya na magpapakilala siya ng mga saksi na magpapatunay na hindi kailanman inatake o inextort ni Craig si Petrella.
Pagkatapos ng pambungad na pahayag, tinawag ng prosecution ang unang saksi, si Mark Petrella. Sa loob ng 2 oras, nagbigay si Petrella ng detalyadong salaysay ng pagtatalo at kung paano siya inatake ni Craig gamit ang mga bastos na salita, at pagkatapos ay tinakot na papatayin siya kung babalik siya sa trabaho. Sinabi rin niya na ilang mga opisyal ang nakasaksi sa insidente at sinubukang pakalmahin si Craig ngunit nabigo. Narinig din ng mga hurado ang testimonya ng 4 pang saksi na nagtatrabaho sa training school. Ang kanilang mga kwento ay tumutugma sa salaysay ni Petrella. Sa pagtatapos ng araw, natapos ng estado ang kanilang kaso, masaya na naiparating nila ang kanilang punto at hindi na kontra ang mga katotohanan. Kinabukasan, habang nagpapatuloy ang mga pagdinig, ang abogado ni Craig ay humiling ng akwital dahil sa kakulangan ng ebidensya. Tinanggihan ng hukom ang kahilingan at iniutos na ipagpatuloy ang mga pagdinig. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, ipinakilala ng depensa si Antoine Carter bilang kanilang unang saksi. Si Carter ay isang empleyado sa training school na nakasaksi sa pagtatalo sa pagitan ni Petrella at Craig. Sa kanyang testimonya, sinabi niya na hindi niya narinig na gumamit si Craig ng masasamang salita laban kay Petrella. Bukod dito, sinabi niya na hindi siya kumuha ng anumang hakbang pangseguridad sa panahon o pagkatapos ng insidente dahil hindi niya inisip na ito ay isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Gayunpaman, sa cross-examination ng prosecution, nagkontra si Carter sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga aksyon ni Craig ay talagang nagbabanta. Humina ang kaso ng depensa dahil sa pahayag ni Carter. Nagpa siya silang magpakilala ng isa pang saksi na nagtatrabaho sa pasilidad. Ngunit nang tumestigo ang lalaki, sinabi rin niya na nagbanta si Craig kay Petrella, nagsimulang magiba ang kaso ng depensa. Kinabukasan, nagpa siya si Mann na hayaang tumestigo si Craig para ipagtanggol ang sarili. Ito ang sandaling hinihintay ng lahat. Lahat ng mata ay nakatuon kay Craig habang ikinukwento niya ang pagtatalo nila ni Petrella. Sinabi ni Craig sa hurado na pagkatapos matagpuan ang mga sigarilyo at lighter sa kanyang pag-aari, binigyan siya ni Petrella ng impresyon na hindi ire-report ang insidente. Sinabi niya na siya ay nagulat at nagalit nang ipakita ni Petrella sa kanya ang disciplinary report. Kinagabihan, inamin ni Craig na sumigaw siya ng mga bastos na salita sa opisyal, ngunit itinanggi niyang tinakot niya itong papatayin. Naniniwala si Craig na ang ulat ni Petrella ay bahagi ng isang sabwatan upang siya'y manatiling nakakulong. Sa cross-examination ng prosecution, nagalit si Craig at sinabing nagsisinungaling ang lahat upang siya'y mapahamak. Sinabi niya sa mga nakikinig na siya lamang ang tapat na tao na tumestigo sa paglilitis. Inakusahan pa niya ang mga prosecutor na sila ang nasa likod ng sabwatan upang siya'y makulong ng tuluyan. Ang pagwawala ni Craig ang nagtapos sa paglilitis. Ang mga koponan ng depensa at prosecution ay naghanda upang iharap ang kanilang mga pangwakas na argumento kinabukasan. Nang kumalat ang balita tungkol sa testimonya at pagwawala ni Craig, marami ang naniwala na wala na siyang pag-asa na makalaya. Noong October 6, 1994, iniharap ng mga koponan ng depensa at prosecution ang kanilang mga pangwakas na argumento. Matapos ang maikli ngunit makapangyarihang mga argumento, si Craig ay napatunayang nagkasala sa parehong kaso ng extortion at simple assault. Nang basahin ang hatol, naramdaman ng mga nakikinig na ang tunay na hatol ay para sa nagawang pagpatay. Kumalat ang ginhawa sa karamihan ng courtroom dahil sa mabilis na pagkawala ng takot na makabalik si Craig sa lipunan. Noong December, nagkaroon ng pagdinig upang tukuyin ang parusa ni Craig. Hinatulan siya ng 15 years. Hindi pa natatapos ang mga problema ni Craig. Ayon sa isang artikulo noong 2004 sa Providence Journal, kinagat ni Craig ang daliri ng isang correctional officer sa isang gulo noong February 1996. Sinabi sa artikulo na kinasuhan siya ng mga prosecutor ng probation violation kahit na siya'y nakakulong pa rin. Kinasuhan din siya ng assault. Napatunayang nagkasala si Craig at nadagdagan ng 1 taon ang kanyang sentensya. Noong sumunod na taon, nilitis si Craig para sa criminal contempt dahil sa hindi pagsunod sa mga psychological evaluations na iniutos ng Estado. Ang mga kaso laban sa kanya ay nagmula sa mga reklamo ng mga psychiatrist
na nagsabing nagsinungaling siya tungkol sa mga pangyayari noong araw ng pagpatay. Sa paglilitis, inamin ni Craig ang mga kaso at napatunayang nagkasala. Ayon sa mga record ng korte, nadagdagan ng 25 years ang kanyang sentensya. 10 years dito ay direktang isisilbi sa bilangguan at 15 years ay probation. Noong October 1998, nadagdagan pa ng 7 taon ang sentensya ni Craig dahil sa pag-atake sa isang correctional officer. Hindi ito ang huling beses. Noong February 1999 at muli noong October 2001, si Craig ay hinatulan ng kabuuang 4 na taon pa dahil sa muling pag-atake, parehong verbal at pisikal, sa mga correctional officers. Tinanggihan ang kanyang parol noong March 2009 at ang kanyang petsa ng paglaya ay itinakda sa May 2020. Noong 2004, siya ay inilipat mula Rhode Island patungong Florida upang doon isilbi ang kanyang sentensya dahil sa kanyang marahas na ugali. Sa Florida, noong July 29, 2009, nasangkot si Craig sa isang away sa loob ng bilangguan kasama ang isa pang preso. Habang sinusubukang pigilan ang away, isang correctional officer ang nasaksak sa daliri ng isang handmade shank na pag-aari ni Craig. Dahil sa insidenteng ito, siya ay inilipat sa ibang pasilidad. Noong April 4, 2017, inakusahan si Craig ng pananaksak sa kapwa preso na si Joshua Davis sa Suwannee Correctional Institute sa Live Oak, Florida, gamit ang isang 5 pulgadang homemade na kutsilyo. Noong January 18, 2019, siya ay hinatulan ng 25 years para sa krimeng iyon. Si Craig Price ay nagpakita ng marahas na ugali mula pa noong bata siya. Ayon sa kanya, isa sa mga dahilan ng kanyang marahas na pag-uugali ay ang karanasan niya ng racism mula sa mga puting tao noong siya ay bata pa. Sinabi niya na ang unang pagkakataon na ninais niyang may mamatay ay ng isang grupo ng mga puting matatanda ang sumigaw ng mga racist na pananalita sa kanya at sinubukang sagasaan siya ng kanilang kotse. Bukod dito, nagsimula siyang magkaroon ng madilim na mga pag-iisip tungkol sa kamatayan at pagpatay noong siya ay 9 na taong gulang. Ang mga karanasang ito ay maaaring nag-ambag sa kanyang marahas na pag-uugali sa kalaunan.